Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Nori Alipio and Alfredo Albania. Maraming salamat po sa inyong pagsabaybay dito sa ating channel. At hello din po sa bawat isa sa inyo na kasama natin alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotion. Now, tutuloy natin yung ating series about loving God is hating sin. Na yung ating po pag-aaralan ngayong araw ay patungkol po sa Isaiah chapter 30 verse 20 to 22. Ito yung mga panahon na yung mga Israelita, yung Judah in particular, merong threat sa kanila. Sasalakayin sila ng Assyria. Now, itong mga tao na ito, imbes na lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos na laging nagliligtas sa kanila at sumasaklolo sa kanila, mas pinili nilang lumapit sa ibang bansa, particularly sa mga taga-Ehipto. Kaya nagalit yung Diyos sa kanila kasi parang naiinsulto yung Diyos sa kanila eh. Ako yung nagliligtas sa inyo. Ako nga yung nagligtas sa inyo mula sa Ehipto eh. Pagkatapos ngayon na nagkaroon kayo ng problema, lalapit kayo sa Ehipto at sa Paraon, sa hari ng Ehipto. Kaya dumadana sila ng mga pagsubok at kumbaga kinakalabit sila ng Diyos, no? Binibigyan sila ng paghihirap para manumbalik sila sa tunay na Diyos. Kaya sabi dito sa verse 20, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction. No? Affliction means paghihirap, adversity, kapighatian. Binibigyan kayo ng Panginoon para talaga maibalik kayo sa Kanya. Your teacher or your teachers, pwede po kasi itong plural or singular. Kaya makita niyo sa ibang translation, your teacher, referring to God Himself. Dito naman po, your teachers, referring to the marahil mga prophets na pinapadala ng Diyos. Pero in any case, patungkol pa rin to sa Diyos. Yung Diyos yung nagtuturo sa kanila at naggagabay sa kanila. So sabi dito, your teachers will be hidden no more. With your own eyes, you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, away with you. Para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapaghatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na guro ninyo, referring to God Himself, ay hindi magtatago sa inyo. Makikita ninyo siya at maririnig niyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyosang gawa sa pilak at ginto. Itapon nyo na parang napakaruming basahan at sabihin, ayaw ko nang makita kayo. Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, lack of trust in God leads to sin. Yung kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos, ito po ay nauuwi sa kasalanan. Pansinin nyo lang po sa ating mga buhay, no? Sa tuwing hindi tayo magtitiwala sa Diyos, didiskarte tayo ng ating sarili. At madalas sa diskarte natin, nilalabag natin yung mga kautusan ng Diyos. Tayo ay humihiwalay sa layunin at kalooban ng Diyos. Lack of trust in God leads to sin. Ganun rin po sa kapanahunan nila, no? Kaya pag sa unang mga verses nitong Isaiah chapter 30, makikita nyo po rito na sinasabi dito, woe to the obstinate children, declares the Lord. Nagagalit yung Diyos sa kanyang sariling bayan. To those who carry out plans that are not mine. Gumagawa sila ng plano na hindi galing sa akin, forming an alliance but not by my spirit. Sila, dahil kakulang ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, mas pinili pa nilang magtiwala sa ibang bansa at sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi dito, forming an alliance but not by my spirit. Tandaan niyo po itong spirit, no? Babalikan natin mamaya yan. Heaping sin upon sin, who go down to Egypt without consulting me, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shade for refuge. Kumakanlong kayo sa Ehipto, samantalang ako ang inyong protector, ako inyong Diyos. So lack of trust in God leads to sin. Ganun din po sa atin mga kapatid. Pag nagkulang ang tiwala natin sa Diyos, for example, sa provision, sa mga pangailangan nating araw-araw,
at di tayo nagtitiwala sa Kanya, ang takbo natin sa Bombay. Bombay. Sa mga tao na pwedeng makatulong sa atin na dapat lagi sa Panginoon una eh. Kulang ka sa finances, kulang ka sa may sakit ang anak mo, or kulang ka sa pambayad ng tuition fee, or may mga problema ka sa school or sa work, or kung ano pa man ang pinagdadaanan natin, ang unang takbo sa Diyos. Kasi yung Diyos ang gumagamit ng tao para tulungan tayo. Hindi tao muna, no? Sa tao ka lalapit, no? Sa Diyos muna. Kasi ang Diyos ang gumagamit ng tao para tumulong sa atin. So, Diyos muna yung pagtiwalaan natin. Sa Kanya tayo magtiwala. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Siya ang may kontrol ng ating sitwasyon, ng mga tao sa paligid natin. He controls everything. At siya lang dapat yung pinagtitiwalaan natin. Pag hindi tayo nagtiwala sa Diyos, kakapit tayo sa patalim. At yun yung mga panahon na magkakasala tayo laban sa Diyos. Pangalawa po, idolatry is an insult to God. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, insulto to sa Diyos. Isipin niyo pong mabuti, no? Yung Diyos ang nagpalaya sa bayan niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ang daming mga miracles nangyari ng kapanahunan na yon. Gumawa ng Diyos ng mga himala. Nagpadala ng samot-saring salot para puwersahin yung Egypt na palayain yung bayan ng Diyos. At nung nandun na sila sa may dagat, no, wala na silang pag-asa, hopeless and helpless, hinati pa ng Diyos yung dagat. Talaga parang makalaya yung bayan niya. Pinakitaan niya ng kapangyarihan yung sarili niyang bayan. At pagdating dito sa, nung na-establish na sila as kingdom, eto na, tumatakbo sila sa Ehipto para humingi ng tulong at kumanlong sa Ehipto. Hindi ba napakalaking insulto nun sa Diyos? Idolatry is an insult to God. Yung para bang mas mataas pa yung ibang tao o yung ibang mga bagay o yung mga Diyos-Diyosan kesa sa Diyos. After gumawa ang Diyos ng maraming himala, pinatunayan yung kanyang kapangyarihan, lumalapit yung mga tao sa mga Diyos-Diyosan. At mas pinili. By the way, yung idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon, kasi wala na tayong mga golden calf na ganito, wala na tayong Molech, wala na tayong Baal. Pero, tandaan natin yung idolatry, ito yung pinampapalit natin sa Diyos. Yung minsan tinuturing nating mas mahalaga kaysa sa Diyos or pinagtitiwalaan natin kaysa sa Diyos. That could be considered as idolatry. So, kapag kinukumit natin, when we commit idolatry, basically we're insulting God eh. Parang iniinsulto natin yung Diyos na para mas makapangyarihan pa yung mga tao kaysa sa Diyos. Mga tao na pwedeng makatulong sa buhay natin kaysa sa Diyos. Kaya ang takbo natin talaga, Diyos lagi eh. So ako po, lagi kong principle, no, by the grace of God, sana laging ganito, no. Lagi kong principle, laging sa Diyos lang ako lalapit, hindi sa tao. And I hope until the end of my life ganon. Laging sa Diyos ang lapit kasi yung Diyos yung gumagamit ng tao para tulungan tayo sa mga panahon ng ating pangailangan. Tandaan natin, idolatry is an insult to God. And number 3, yung bayan ng Diyos, nung naging idolatrous sila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, takbo sila rito sa ganitong Diyos, sa ganitong Diyos, patira pa sila doon, sakripisyo sila, pati mga anak nila, sinasacrifice nila. Binigyan sila ng affliction, paghihirap at pagdurusa ng Diyos. Point number 3, God afflicts and guides. Kaya sabi rito sa Tagalog, para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction. Bakit? Parang sinusubuan ng Diyos ng pagdurusa yung sarili niyang bayan. Para saan? To call them back. At sabi dito sa susunod na mga talata, your teachers. Ibig sabihin, ito yung mga pinapadala ng Diyos sa mga propeta. Or pwede nating sabihin siya mismo, no? Ginagabayan sila pabalik. Kaya ano po yan eh, kumbaga imagine niyo, no? Parang kinalabit ng Diyos kasi hindi makuha sa salita. Kinalabit ka na ng Diyos, binigyan ka na ng paghihirap. Tapos sinasabi ng Diyos sa akin, tara, balik kayo sa akin. God afflicts and guides.
ang Diyos yung nagbibigay ng affliction, pagdurusa, tapos ginagabay niya tayo pabalik sa atin. Kalabit po ng Diyos yun kapag tayo nagdurusa sa mga panahon na, humihiwalay tayo sa Diyos. Kaya sa application natin, number 1, napakalaga, trust God above everyone and everything. Pagtiwalaan natin yung Diyos na higit pa sa kahit kanino at sa kahit anong bagay. Hindi sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa mga taong makapangyarihan o mga taong nakakatulong sa atin. Trust God above everyone and everything. Pangalawa, throw idols and sins like menstrual cloth. Throw away idols and sins like menstrual cloth. Gusto ko po yung imagery dito na ginamit sa verse 22. Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your image covered with gold. You will throw them away like menstrual cloth. Sa kanila kasi mga Hudyo, pag unclean things, yung mga unclean, di malilinis, marurumi, tinatapon talaga yon. Lalo na yung description dito, menstrual cloth. Ito yung tela na ginagamit pag may menstruation. Yung mga idols ng buhay natin, yung mga Diyos-Diyosa natin, yung mga kasalanan natin, yung pagre-rebelde natin, tratuhin daw natin siya na menstrual cloth. Yung menstrual cloth, yung tela na ito na marumi, hindi mo nilalagay yan sa altar ng iyong bahay at sinasamba. Tinatapon mo yan sa basurahan. Sino sa atin ang nagkumukuha ng basura na napakarumi? Let's say, parang equivalent siguro sa atin, diaper, no? Gamit na diaper na, kung ano nakalagay dyan, na marurumi. Hindi mo lalagay yan sa sentro ng bahay mo at i-display mo at, sasambahin mo. Marumi yan eh. Itatapon mo talaga yan. At yan po yung picture na dapat daw nating gawin. At kumbaga ito yung pinaka-teaching natin ngayon na yan yung kasalanan sa buhay natin eh. Parang gamit na diaper. Tinatapon talaga. Yung mga idols natin sa buhay, yung mga kasalanan natin, yung mga pagre-rebelde natin sa Diyos, we treat them or we throw them away like menstrual cloth. Sabi po dito sa Tagalog, ginto yan, pilak. Yan yung isipin niyo po menstrual cloth, diaper, tapos kinokoberan mo ng ginto tsaka pilak, pinapaganda mo. Wala eh. It doesn't work that way. So sabi dito, ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyos ang gawa sa pilak at ginto, itapon nyo parang napakaraming basahan at sabihin, ayoko na kayong makita. At ito po yung dapat natin gawin. Ayoko na makita yung mga kasalanan ko. Ganito po yung buhay ng Kristiyano, no? Nasa laman tayo, nagkakasala tayo. Pero sa tuwing nagkakasala tayo, sinasabi natin, lumayo ka sa akin. Ayoko na magkasala laban sa Diyos. Bukas magkakasala ka ulit, sabi mo, Lord, I don't like this anymore. Ako yung tinubos ninyo, ako yung pinatawad ninyo, ayoko nang gumawa pa ng pagre-rebelde sa inyo. And number 3 po, treat the Spirit as ever-present teacher. Again, sabi po dito sa Isaiah chapter 30, no? Yung kanyang bayan, they're forming an alliance, but not by my Spirit. Pagdating po rito sa Isaiah chapter 30, verse 20, sabi rito, pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na guro ninyo ay hindi na magtatago sa inyo. Makikita niyo siya. Yun po yung Santong Espiritu na siya yung ultimate teacher natin. At maririnig nyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Your ears will always hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Kaya tratuhin po natin yung Santong Espiritu na yung ever-present teacher, yung teacher natin na laging kasama natin. At yung Santong Espiritu magagabay sa atin patungo sa kalooban ng Diyos, sa tagumpay ng Diyos. So trust God above everyone and everything. Throw idols and sins like menstrual cloth. Treat the Spirit as ever-present teacher. Para po sa ating discussion, what does it mean to throw our idols like menstrual cloth? Anong ibig sabihin nito sa ating mga buhay, practically speaking? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I place my trust in you above all else. Knowing that you alone are my firm foundation. Help me to cast away my idols and sins as I would discard a menstrual cloth.
utterly detestable and unworthy of my devotion. Cleanse my heart of anything that competes with your rightful place in my life. May I always recognize your Holy Spirit as my ever-present teacher, guiding me into all truth and helping me live a life that reflects your holiness. Strengthen me to walk faithfully, trusting in your wisdom and grace each day. In Jesus' name, amen and amen. Gusto ko po magpasalamat sa ating mga kaibigan, si Brother June and Sister Annalyn. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.